So ito yung airgun na gamit ko, dinala ko sa Batangas. Ayan. So minodify ko na yung kanyang shroud suppressor. Ayan, may mga butas nga dito para maka-escape yung ano. Nilagyan ko rin dyan ng foam yan. May foam na rin siya para madampen yung hindi siya agad makabalik. So dito meron din niya isa sa bandang dito. Meron din siya para yung hangin hindi babalik doon, then makaka-escape naman siya ng konti dito. So nilagyan ko rin siya ng ano nga ba tawag dito, parang silencer sa dulo. Yan yung nakakonect doon, parang buo siya. Hanggang dito yung barrel niya. Ayan, tapos pa ganun. So medyo tahimik na siya ngayon, medyo maliit yung butas. Yan. So ito yung kanyang, ito yung scope na gamit ko. Medyo maganda na yung scope na yan. At mayroon na siyang zero stop. Yan, kung mapapansin nyo, ayun, no? Naka zero siya doon. And then dito, yan, ito yung isa sa minodify ko sa kanya no nakaraan. Yung kanyang power plenum is 32 mm na yan, yung outer diameter niyan. Tapos yung inside diameter nasa mga ano to, 26 to 28 mm. So tig 2 mm, hindi naman, siya nasa 25 mm, 3.5 mm yung kanyang wall. So, okay lang yan kasi ano naman siya, output naman yung nandito, hindi kagaya dito sa tank na malaki na 3000 psi, 27 to 3000 psi. Ayan lang yung natirang hangin. Yan, Sunday po yon ng umaga nung gamitin na. Kaya nung nasa ano na siya 2000, nung nasa 1.5 na siya, hinto na. Ayan, sakto 1.5 yung makikita nyo. Ang output niya ay bumaba after ko ma-install tong mas malaking power plenum. Yung po kasi dati ganito lang kaiksi. So 1.5 inches lang yung dati, tapos mas maliit. Nasa ano lang siya, 28 mm yung outer diameter niya. And then yan, tingnan natin yung kanyang output. Yan, medyo ano, dito na natin siya ibaliktad. Yan, yan, umisod na. Yan, umalign na, so pwede na siya dito. Yan, tumagilid na yung bipod. So yan, yan na yung output niya, 1,300 na lang. So kusa siyang bumaba nung malagyan ng mas malaking plenum. Kagaya ng malimit kong sabihin sa mga vlog ko dati pa, na habang tumataas yung plenum, lumalaki yung plenum, bumababa yung kanyang output. So kung 1,800 yung iyong yung output gauge, yung output ano mo, output nung regulator mo, malaki ang possibility na maging 1.5 yan after mo mapalitan o malagyan ng power plenum na malaki. So yun po, palagi kong sinasabi yan. So ito yung mga accessories na kinabit ko dito. Ayan, yun nga, may shroud tayo, may power plenum. Yung po namang power plenum is available yan sa atin. Ito yung bipod niya. And then mayroon siyang lagay ng sling. Kaya lang wala pang sling tayo eh. Tapos yung tank natin, yung suppressor natin ay per ano yan, usapan yan. Tapos ito, ayan, lahat yan ilalagay ka sa ano. Itong magazine natin yan, marami pang laman yan. Although marami tayo magagamit natin yung mga slugs natin sa Sunday siguro. Meron tayong target shooting. So yan, meron siyang laser sa gilid. Yan, yung mga accessories na ano, yun, makikita nyo yun siya, nakailaw. Yan, yung laser niya. Tapos yan, yung magazine, yan. Yan, kaya ako kinalas to is nandito na yung ating pambalot. Yan.
pambalot dito sa ating shroud. So medyo ano na. So abangan yung mga darating pa nating modifications para dito sa airgun na to, kasi ito i-maintain ko na, akin na to. Hindi ko na to ibibigay dun sa mga makukulit. Doon sa ating mga gusto ng ano, ito kasi ang hirap ang daming kailangan para makapag-produce ka o makapag-produce ka ng maayos na airgun. Mataas yung power, 950 fps yan. Tapos kaya lang ang bilis po maubos ng hangin, promise. Isang magazine lang, isang magazine lang ang nagamit, o baka wala pa, 1,500 na kagad. So doon naman sa mga US made na nakikita natin, ang kanilang output is siya kagaya rin na sa atin, kaya lang sa kanila 1.5 yung output nila, yun yung kanilang mas mababa output kasi mas maganda para sa airgun, kasi mas mababa ang mini-maintain na pressure dito sa loob ng iyong receiver, and at the same time hindi hirap yung spring pukpukin ang iyong firing pin, unlike doon sa masyado na mataas, let's say 1,800 pataas, ay valve lock na lang yon. Hindi na siya talagang ganun ka, hindi na siya, yun na rin ang lumalabas na power doon. Then hindi naman malakas sa hangin yun, kasi mas mahina po yun, mas mahina. Kasi according doon sa mga sa mga review na narinig ko naman ulit ngayon, sabi ng isang mahilig din magtingin ng mga manood ng mga foreign review, ayun nga, hindi nila ina-advise like sa FX. Ang nila is 1.5 talaga ang pinakamagandang output na i-apply. So yun, ganun din yung ina-apply ko. So dito baka itaas ko ng konti para tumipid sa hangin. Yan, mas mataas kasi yun para medyo mas may laban yung valve. Unlike ngayon, pag dinala ko to sa target practice, grabe, isang magazine magpapump ka na naman. So ganun siya kalakas sa hangin kapag ganun kataas yung iyong FPS. So ayan, kaya ako kinalas to is para ilagay yung pambalot nito, pakita ko rin sa inyo, at gawa natin ang video yung pambalot na yan para ma-share ko sa inyo kung saan ko nabili. Ito po yun,